Kita, ano pong pangalan niyo po, edad po, saka ano po kayo sa pamilya? Like, Nanay. ano pong pangalan niyo? Gina Songa. Gina. Songa Gina. Ilang taon na po kayo? Ano na ako, 50? Ha? 50. Ito po yung mga tanong po na, gano'n na po kayo katagal dito magtitinda? Ano na, mga nasa 28 years na. Kasi kaidaran ng anak ko panganay eh. Ang panganay ko, 28 years na. Dati naman kasi may inuupahan akong pisto doon sa Austria. Eh, ang problema, bumagsak ako doon tapos nabaon ako sa utang. Kasi inabot ako ng tumal ba. Siyempre, alam mo nang pag matumal ka, araw-araw, magbayad ka ng pisto. Tapos matumal na nga, tapos ang pisto. Yun doon ako na bumagsak. Kaya nagbangkita na lang ako. Dati kasi nang wala pa itong mga building na to, hindi naman dito mahigpit at kunti lang kami dito mga vendors. Ngayon kasi dumami. Ano po yung mga dahilan niyo po, or naging reason niyo po para maging isang, kung paano po kayo napunta sa pagiging tindera sa pagtitinda sa kalye? Kasi nagpaparal ako ng mga anak ko. Walo pa naman yung anak ko. Tapos sa pagparal ako ng 5 na. May dalawa pa akong pinag-aaral kasi yung isa na yung tungay dahil hindi wala akong kakayahan ngayon. Ang hirap magtinda, grabe ang huli dito. Maya-maya. Kaya yun ang isang dahilan namin. Isa talagang dahilan niya na problema namin dito sa Nova Proper. Kaya yun na yung... Ano po yung pinakamabigat po na financial or emotional na pagsubok mo na inarap mo sa araw-araw bilang isang tindera? Ano yung financial? Pera. Ang ko kasi dito, yung puhunan ko 5-6. Kung hindi ka makatindi, hindi ka makahulog. Siyempre, problemang malaki yun. Pwede ka makahulog sa utang, di ba? Ayun yung concern. Ayun talaga yung problema ko dito. Tapos, ayaw na nga kaya nga magtinda kami dito. Ay sabi ko nga kapon kay Si Rabel, gawan mo kami. Yung hinihingi ko naman sa iyo nga, ko naman na mabigyan nyo kami ng tamang mapwestuhan. Kasi sila naman yung may di ba, may kapangyarihan dito. Pwede naman kami humingi ng pabor siguro nga. Sabi niya, wala nga daw silang makita ang mapwestuhan namin. Maaari niyo po bang nilarawan? May mga times po kayo na nahirapan po na magharap po sa mga enforcers, sa mga police. Ano po yung epekto nito sa inyong pamilya? May mga ginawa na po ba sila sa inyo? Wala naman, sir. Takbuhan lang, kailangan wag nila madata kasi pag nahawakan yan, syempre, di ba? Malaki mawawala sa'yo. Bukod sa wala ka ng benta, may balik man sa'yo yan, wala ka nga mabibenta kasi matagal na i-stock doon. Ayun yung talaga. Ayun talagang malaking problema dito. So, saan kami hihingi ng tulong? So, di ba sa mga may kapangyarihan dito sa Nova Proper? Diba? Sumunod po na sa kabila po ng hirap, ano po yung mga nagsisilbing inspirasyon niyo po or lakas niyo po para magpatuloy sa pagtitinda? Mga anak ko. Kasi gusto ko lang naman makapagtapos. May dalawang aral. Grade 4 at saka grade 9. Although nga nakapagtapos naman yung mga 5 na yan, hindi naman ako pwede umasa kasi may pamilya na rin yung dalawa na yun eh. Yung tumutulong sa akin ngayon yung nagtatrabaho sa Marugami Restaurant at saka yung call center ko. Ngayon hindi rin second year college nga lang kasi napag-aral ko dahil wala na talaga akong kakayahan magpa-aral. Wala naman tumutulong sa akin. Dito ko lang din lahat kinukuha. Pangkain namin, ilan nga sila? 8.
pagkain namin, tapos yung mga baon araw-araw, tapos ang tuition. Yung nurse ko nga, kinukuha yung nurse sa Fatima pa nag-aral. First sem lang, hindi na nakapag-aral kasi nag-iiyakan kami parehas dahil nga wala nga akong pang tuition. Mahal sa Fatima, di ba? Nahinto. Yun yung umiiyak yun kasi gusto ko siya mag-aral. Ngayon na nasusurvive ko lang pagkain. Pagkain nila, sa baon ng 2 bata, saka yung 5-6 ko, makahulog mo lang araw-araw. Tapos nagkakapera lang ako pag mag-renew ulit. Ngayon yung bayaran naman namin sa bahay at ilaw, si Angelo na nagpo-provide at saka si Patrick. Kasi mataas yung presyo. Ano po mga nagiging discount niyo? sipag tsaga. Kahit mahal, sumusugal ako. Pero kasi yung mahal talaga ngayon ng gulay. Kumbaga, tutubo ka lang, patungan mo lang ng 10 piso yan kasi hindi mo na pwede itaas pa kasi mahal na nga, di ba? Siyempre, kawawa yung customer. Nagre-reklamo din talaga. Hindi may iwasan. Mahal. Ano tinatusan kasi? Hindi nakapag... Kaya tulad ko pa yung anak ko, di ba? Yun yung Sunod po na po. Ano po sa tingin niyo yung parang role niyo po or sa tingin niyo pong contribution niyo po sa bayan po bilang isang tindero? Ano po sa tingin niyo po yung contribution? pwedeng contribution sa mga contribution namin sa para sa kanina. Sa mga suki? Kung paano magdala ng customer. Paano magdala ng customer. Ano po yung mga naitutulong niyo po sa kanila? Dahil syempre, yan, healthy, yan, di ba? Kasi ang gulay, yan sa katawan. Maganda sa katawan yan, di ba? Saka, yung siguro sa pagdadala mo na rin ng customer, marami naman ako kasi suki. Dahil ngayon, yung mga gulay na mga native na yan, gusto nyo ng mga pangalatok. Marami dito, doon banda, dito sa akin bumibili. Hinahanap talaga nila ako pag wala. Siyempre sa tagal na, di ba? Kumbaga, suki ko na talaga yun. Bumabalik sa akin. Yun. At saka, siyempre, kumbaga yung hinahanap nilang gulay na wala sa iba, nandito lang nila nakikita sa akin. Dito lang nila nakikita yung sa akin. Yung mga down na yan. Yun. Kung makikita niyo po yung sarili niyo po sa isang libro, ano pong kwento niyo po na buhay or karanasan ng gusto niyo pong maramdaman na makakita na? Gusto ko siguro yung gusto ko, pangarap ko na makaalis na ako sa sobrang hirap ng buhay. Na maging gumanda naman lang sana ang buhay ko. Puro hirap. Dito, naranasan ko ng makulong. Noon. Pero lumaban, lumaban pa rin ako kasi dahil sa mga bata. Gusto ko mapag-aral, di ba? Dami kong karanasan dito. Nakulong ako dyan sa Station 4 dahil nahuli yung paninda ko, sinundan ko. O, di ba? Diba yung parang gano'n yung buhay ko. Ano po? Ito na yung huli. Ano po yung inyong pangarap or vision niyo po para sa sarili ninyo at para sa inyong anak buhay
Gusto ko Ibang taon po mula ngayon. gusto ko magkaroon ng sariling pwesto. Yung hindi na ganito yung tatakbo-takbo, ang hirap. Ang bigat kaya nito. Hindi, pag pwede ka ditong mahirap pa naman yung kalagayan ko ngayon kasi may sakit na rin ako, nakitaan ako ng doktor ng thyroid. Kaya hindi na rin ako pwede talaga sana. Kaso lang, hindi ko naman pwede, hindi mo talaga pwede iasa lang sa anak Kasi malakas pa naman ako kahit pa paano. Tapos nagkakaroon ako ng allergy sa kamay. Ayun, dami na akong nararamdaman ngayon. High blood. Tapos ang BP ko, lagi. Ito po. Kung bibigyan po kayo ng pagkakataon na magmungkahi sa LGU, sa gobyerno po, or sa mga non-governmental organization, anong klaseng programa po yung gusto niyo pong mangyari para makatulong po sa inyo, mga pindero? Mabigyan kami ng tamang lugar na mapagtitindahan yung legal. Yung hindi ganito kasi ayaw rin naman namin ng ganito. Yung mababa lang yung upa. Huwag ganun ka. Huwag ganun ka mahal kasi wala naman kaming kakayahan na umukta sa mahal dahil nga ang punan 5-6 lang. Mabuti mo may sarili. Kaso, wala naman. Yun lang yung ko. Nagkaroon kami ng pwesto na hindi na ba inuhuli-huli. Ito po, huling tanong po. Ano po yung huli niyo pong mensahe sa mga mambabasa na hindi pa po nakakakita ng paghihirap po at saka sakripisyo po dito po sa itong Siguro, sa tulad namin mga may hirap, kung sila yung nakaupo sa yung kinalalagyan nila ngayon na maayos yung buhay nila, siguro naman ay hindi ko alam kung sino ang maayos makausap. Ayun lang naman po yung mga tanong. Ano yung purpose po ng aming thesis po sa yun?